Inamin nga ng Minnesota Timberwolves star na si Anthony Edwards na marami silang hindi na ipasok na open na tira at ang MVP nga ay naglaro na parang isang MVP kaya naman natalo sila sa kanilang latest na laro. Sa home court naman ngayon ng Minnesota Timberwolves ang Game 6 at susubukan nila na makuha ang panalo nang sa ganoon ay magkaroon nga ng Game 7 pero kahit home court nga ng Minnesota ay malakas pa rin ang Nuggets at mahihirapan na naman ngayon ang Wolves dahil nasa Nuggets ang magandang momentum. Sira ang depensa ng Defensive Player of the Year na si Rudy Gobert sa laro ng Joker at 40 points ang nagawa nito sa latest nilang laro. Nangangahulugan lang na kayang-kaya ng MVP ang Dipoy o Defensive Player of the Year. Baliktad na ngayon ang sitwasyon at noong tanungin nga itong si Anthony Edwards kung ano ang masasabi niya mula sa 2-0 na naging 2-3 ay wala itong halos maisagot. Noong naka 2-0 ang Timberwolves ay halos lahat ng mga commentators at mga fans ay inakala na didiretsuhin ng Wolves na manalo laban sa Nuggets at magkakaroon pa nga ng sweep pero hindi ito nangyari. Tatlong sunod na panalo ang nagawa ng Nuggets at natulala ang mga commentators sa ginawa ng Nuggets. Malakas talaga ang defending champions at ang makabalik nga sa 2-0 para maging 2-3 ay hindi ganoon kadali. Tatapusin na nga yata ng Nuggets ang kanilang serye sa Game 6 pero pwede rin na mangyari ang script na ito, mananalo ang Minnesota sa Game 6 at tatambakan nila ang Nuggets at sa Game 7 na nga kukunin ng Nuggets ang panalo. Nagkaroon naman ng interview itong si Nikola Jokic pagkatapos ng kanilang Game 5 at simple at basic lang ang sagot nito sa tanong ng mga reporters tungkol sa kanyang mga plays. Kung open ang lane atakihin niya ang basket at dadakdak. Kung may nakita naman siyang open nakakampi papasa niya ito at basic fundamentals ng basketball ang binabanggit o sinasabi nga ni Nikola Jokic dito. Hindi ganun ka-athletic itong si Nikola Jokic pero may size at bigat, mataas na basketball IQ. Alam niya ang komento na hindi nga siya ganun ka-athletic ng mga kilalang personalidad sa basketball at parang tinawanan niya lang dito. Hindi nga ganun kabilis pero may mataas na basketball IQ at may mabigat at malakas na katawan ang meron itong si Nikola Jokic. Idagdag pa natin ang pagkakaroon niya ng magandang court vision kaya nagiging good passer itong si Nikola at nahanap niya ang mga open niyang kakampi. Larry Bird nga rin ang isang player na payat hindi ganun ka-athletic pero isang legend sa larangan ng basketball. Natanong nga rin kay Nikola na 8 out of 9 ito laban sa depensa ni Rudy Gobert. Matchup ang usapan at parang pinahiya niya ang Defensive Player of the Year. Ang sagot naman ni MVP dito ay malakas na defender itong si Rudy Gobert at kailangan niyang lagpasan ang kanyang limitasyon para maiskuran itong si Rudy Gobert. Mahirap na kalaban ni si Rudy Gobert. Tough shot palagi ayon sa MVP ang kanyang ginagawa at sa ngayon ay pumasok ang mga ito. Basic talaga ang sagot ni Nikola at ito ang sagot niya sa katanungan tungkol sa kanyang laro. Kung nakita niya na may bantay, pasa. Kung open naman ay tira. Nakakatawa si Nikola sa kanyang interview pero hindi siya nakakatawa laban sa team ng Minnesota Timberwolves at sa kanilang mga fans. Panig ngayon ang sitwasyon sa team ng Nuggets. Kahit mauwi pa sa Game 7 ay babalik sa Nuggets ang home court at walang duda na tatapusin nila ang serye. Yun ay kung makakaisa pa nga ang Wolves sa Game 6 at may tabla nila ang serye. Lahat ng pusta mas marami sa Nuggets ngayon dahil sa magandang momentum at posible na maka-apekto ito o maka-impluensya ito sa laro at nangyayari talaga ito. Maganda ang nilalaro ng isang team tapos biglang matatambakan sa susunod na laro at magtataka na lamang ang mga fans kung ano ang nangyari. 40 points ang nagawa ng Joker laban sa depensa ng Wolves. Talagang hinanapan ng butas ang Wolves. Talagang pinanood ang Game 1 at Game 2 ng mga Nuggets at nagkaroon nga sila ng sagot laban sa laro ng Wolves habang ang Minnesota naman ngayon ay hindi nila malaman kung ano ang dapat nilang gawin laban sa laro ng Nuggets. Stick ba sa loob ng paint at kahit 2 points ang mga yan kung palagi namang pumapasok at mataas ang percentage ng pagpasok ng bola ay ayos lang. Kagaya ng Joker, papitik-pitik sa loob ng paint, konting tira sa labas at ang resulta tatlong sunod na talo ang Timberwolves. Pero sobrang epektibo ang tira ng Joker sa mid-range lalong-lalo na nga sa loob ng paint. Taas ng percentage niya, iwas mintis, iwas rebound pa ng kalaban. Magaganda ang mga plays ng Nuggets at ang Timberwolves naman ay nagmimintis nga rin sa kanilang mga tira. Maging ang Nuggets ay nagmimintis nga rin. Yun nga lang mas maraming mintis ang Minnesota. Ganito ang ginagawa ni Jokic laban sa Minnesota Timberwolves. Ikot-ikot sabay fade away malapit sa basket, pasok ang tira. Dito naman pumoste na sa loob na nga ng paint, konting side step sa left ni Joker, ginamit rin ang left na kamay, pasok ang tira. Rudy Gobert napapatingalan na lang sa bola. Galaw ng Joker mahirap ma-predict sa loob ng paint, bagay sa kanya ang pangalang Joker. Dito naman mabigat ng konti at hindi ganon kabilis pero open lane kanyang nakita. Joker two-handed slam ang nagawa sa play na ito. Ito yung sinasabi ni Anthony Edwards, huli ang depensa, libre ang tira pero mintis pa nga kaya sila talo. Maraming nasayang na open na tira ang Minnesota lalong-lalo na sa tres at ito ay ang mga open shots pa nga. Maging sa Edwards alam niya na marami siyang mintis na tira sa tres at ito nga yung sinasabi niya na isa sa dahilan kung bakit sila natalo. Shooting percentage nila mababa habang ang Joker naman patuloy ang pag-atake sa loob ng paint. Kahit 2 points lang yan kung sure ball naman. At dahil dito nakakalamang sila. Kita rin niya ang open niyang kakampi, pasa ang bola, easy basket para sa Nuggets. Most defensive player, parang pinahiya ng Joker, giniba niya ang depensa at kaya nga MVP siya ng 2024 dahil kahit Dipoy pa ang nagbabantay ay kaya niyang maiskuran ng harapan.